Sabi ng matatanda, ang mga pamahiin ay hindi lang mga lumang kwento, mga paalala raw ito, mga babalang ibinulong mismo ng mga kaluluwang minsan nang nagkamali. Ngunit sa panahon ngayon, sino pa ba ang naniniwala? Ito ang kwento ng isang dalagang hindi naniwala at kung paano siya pinaniwala ng sarili niyang refleksyon. Si Lara ay isang dalagang galing Maynila, edukada, moderno at praktikal. Mahilig siya sa mga gadgets, sa social media at sa mga bagay na may paliwanag ng agham. Walang puwang sa isip niya ang mga kwentong matanda at pamahiin. Nang lumipat sila ng pamilya sa probinsya, doon sa lumang bahay ng kanilang Lola Remy ay madalas niyang mapansin na kakaiba ang paligid. Luma ang bahay, luma ang mga kasangkapan at maging ang mga paniniwala ng mga taga roon ay luma rin. Isang gabi habang naghahapunan, narinig ni Lara ang lola niyang nagsabi, "Iha, tandaan mo to. Huwag kang titingin sa salamin kapag 2:00 ng gabi, lalo na kung bagong ligo ka. Masama iyon. Baka may makakita sa'yo na hindi mo dapat makita." Napangiti si Lara. "Lola naman, puro pamahiin yan. Hindi totoo yan." Tahimik lang ang mga magulang niya, pero baka sa mga mukha nila ang takot. Natahimik ang matanda na tila may naalala sa kanyang nakaraan. Habang tumatagal, napapansin ni Lara na halos lahat ng tao sa baryo ay sumusunod sa pamahiin. Hindi naliligo kapag gabi. At ang pinakakakaiba ay tuwing 12:00, tinatakpan nila ng puting tela ang lahat ng salamin. At sa tuwing tinatanong niya ang dahilan ay iisa lang ang sagot ng mga matatanda. Para hindi ka mapansin ng ibang nilalang. Hindi niya ito maintindihan. Sino raw ba ang mapapansin? At bakit sa salamin? Hanggang sa isang gabi, habang nagtitiktok si Lara sa harap ng salamin, ay may nag-comment sa live niya. Ang comment, "Tingnan mo sa likod mo." Napalingon siyang bigla pero walang tao. Hininto niya ang live, sabay ngiti sa camera. Mga troll talaga, ang hilig manakot. Pero nung tiningnan niya sa video replay, sa likod niya ay may aninong dumaan, isang hugis babae na mahaba ang buhok at tila naglakad papasok sa sulok ng kwarto. Hindi niya ito pinansin. Kinumbinsin niya ang sarili, sa lighting lang siguro yon o sa camera angle. Nang gabing iyon habang siya ay natutulog, nagising siya sa isang mahinang yabag. Yabag ng paa na tila galing sa labas palapit ng kwarto niya. Palakas ng palakas ang yabag habang papalapit sa kwarto niya. Bigla itong nawala ng ipikit niya ang kanyang mga mata. Tahimik ang paligid at kung tao iyon ay kakatok na iyon sa pintuan. Nang minulat niya ang kanyang mga mata, ay tumambad sa kanya ang pares ng marumi at basang mga paa. Halos marinig ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Ang mga paang ito ay nakaharap sa kanya. Kinabukasan ay ikinuwento niya iyon sa kanyang lola. Pero imbes na magtanong ay seryosong sabi ni Lola Remy, "Iha, sinabi ko na sa'yo, huwag mong tatapatan ng salamin ng 10 oras ng gabi." Ngunit tumawa lang si Lara. "Lola, baka si mama lang yon. Huwag ka nang paranoid." Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan at kumikidlat, naalala ni Lara ang pamahiin. 2:00 na ng gabi. Kakapaligo lang niya at sa isip niya, subukan ko nga kung totoo tong pamahiin na to. Pinunasan niya ang buhok, tumapat sa lumang salamin ng lola. Kumuha pa siya ng cellphone at nag-record. "Lola, 12:00, bagong paligo. Tingnan natin kung may lalabas." Biglang napundi ang ilaw. Nang bumalik ang liwanag ng cellphone, sa likod ng refleksyon niya ay may isang babaeng basa ang buhok, nakangiti, pero walang mata. Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa likod ni Lara
hanggang sa magtama ang mga mata nila sa salamin. Napaatras si Lara at nabitawan ng cellphone. Tumakbo siya palabas ng kwarto, pero kahit saan siya tumingin, may refleksyon sa mga bintana, sa TV, sa baso ng tubig, at sa bawat refleksyon, naroon ang babaeng walang mata. Nagtago siya sa ilalim ng kumot, nanginginig at umiiyak. Ngunit may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanya. Nang silipin niya ito ay nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin, basa ang buhok at walang mga mata. Sumigaw siya ng sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Kinabukasan ay natagpuan ng kanyang mga magulang si Lara na nakahandusay sa sahig. Nakatitig sa salamin, nakangiti at dilat ang mga mata. Mula noon ay hindi na siya makausap ng matino. Maraming doktor ang sumuri sa kanya, ngunit hindi nila maipaliwanag ang kalagayan niya. Tumagal ng ilang taon ang kalalagayan niya, nakahiga lang sa kama, walang magawang pagkilos at nanatiling dilat ang mga mata. Kalaunay idineklara ng mga doktor na brain dead si Lara, at sa huli ay bumigay ang kanyang katawan at binawian siya ng buhay. Naulit na naman ang pagkakataong iyon, bulong ni Lola Remy sa sarili. Naging biktima rin ang kanyang kaibigan noon nang hindi maipaliwanag na nilalang na nasa salamin. Ang masakit pa nito ay sarili niyang apo ang sunod na naging biktima. Samantala, may bagong lipat na binatilyo sa lugar na tulad ni Lara. Hindi rin ito naniniwala sa pamahiin. Tila ba'y hindi niya alintana ang nakakakilabot na sinapit ng mga naging biktima